Hello po mga kasindero, magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi man sa inyong lahat. So ito nga po mga kasindero, may isi-share ako sa inyo. Ito ay Toyota Camry 2020 model. So ito nga mga kasindero, magpapalit tayo ng cooling system. Basta cooling system. Papalit tayo ng electric water pump ng coolant. Tapos ito rin yung bypass. Ito yung bypass sa taas. Ito naman yung bypass sa ibaba, yung sa ilalim ng baterya. Yan. Tapos papalit din tayo ng fuel filter. Palit tayo ng spark plug, linis throttle, at maglilinis din tayo ng mga injector. So bale general tune up dahil magpapalit din ng langis ng makina. So yun nga mga kasindero, uumpisahan na natin. At ano ba unahin ko? Unahin ko yung sa ilalim ng baterya. Kasi pag inuna natin tong sa water pump, mainit pa. So ito nga yung electric water pump dito ngayon. Tatanggalin natin yung alternator. Tapos itong bracket na to, tanggalin na rin yan. Tapos yung itong andito yan sa ilalim ng baterya. At doon at yung spark plug, taka yung injector, marami na tayong video niyan eh. So yun nga mga kasindero, babaklasin ko muna yan. Tapos papakita ko sa inyo kung saan ang location na nitong mga to. So yun. At ito naman madali na to sa tangke ito eh. Baklasin ko muna yung mga kasindero. So ito na nga mga kasindero. Ito na yung isang bypass sa ilalim ng baterya. Yan. Tapos ito naman yung isa. Pag natanggal mo yung baterya, madali na siyang palitan. Madali na magpalit. Ito lang yung dulo niyan eh. Ito, tapos doon. Ito, tanggalin lang yan, ayos na yan. Tsaka ito yung wire nya. Ito naman yung wire nya. May extension yan, yung wire dito doon sa bago, pero tinatanggal ko na yung extension, nirerekta ko na dito. Kasi parehas yung socket. Ito. So ito nga mga kasindero, tatanggalin na natin yung alternator. Una muna tatanggalin yung alternator pag magpapalit ng water pump. Ito tatanggalin na rin to. Madali lang tanggalin. Yan. Para maluwag. Yan. Tapos itong stud nito, itong stud ng ito tanggalin dito, baka masipak. Sensor. Tanggalin muna natin ang socket. Ito yan. Tanggalin na rin natin. Baka masipak nga ng tuluyan. Yan. Dali lang naman eh. Tapos itataboy lang natin ganyan. At least hindi siya, pag nasagi, hindi siya mabiyak. At itong stud, tatanggalin natin yan. Nako. Saan kaya yung mga nito? Nagkawalaan na yata. Ayun. Yun. Nako. Kinuha yung ating pambiira. Ay. Automatic. Lo. Ang una munang tanggalin yung stud yung sa ilalim. Para hindi siya pag inuna mo tong sa ibabaw, yung sa ilalim medyo mahirap-hirap tanggalin na stud. Lalaban na itong alternator, kaya mahirapan ka. Ngayon, pag sa ilalim ang inuna mong stud, ayan kakamayin mo na lang. Pag naluwagan mo na, kakamayin mo na lang. Ito na.
stud bolt, kasama na rin ng nut. Tapos tanggalin na rin natin yung ibabaw, yung babaw. Luwagan. Tapos tanggalin na rin yung stud. Luwagan yung stud. Oh ha, ganun lang kadalay. Ganun lang ang kadalay. Oh. Yung ano, yung water pump, kung ikaw yung nagmamadali o kung sarili mo naman sasakyan, kahit ito na lang ang palitan mo, itong ibabaw na to. Huwag mo nang tanggalin itong bakal na to. Bakal lang naman to eh. Aluminum housing. Ito lang naman nagkakaproblema niyan eh. Ito. Electric water pump. Dito ka na lang sa gilid magtatanggal. Hindi mo na kailangan tanggalin ng buo. Pakita ko sa inyo. Ganun rin. Ayan o. Kita nyo? Ito yung sinasabi kong housing. At ito naman yung pump. 4 na tornilyo lang yan dito. 4 na tornilyong 12 lang yan. Matatanggal mo na yung bomba. Hindi ka na mahirapan magtanggal dito. Yung fittings, may fittings yan dito. Tsaka nandito rin yung ano, yung temperature valve. Coolant temperature valve nandyan din eh. Kaya lang, siyempre ito customer, kailangan na baklasin natin yan lahat. Kung buo yung pinili, rin natin kakabit. At ito nga pala mga kasindero, natanggal ko na yung mga ano, natanggal ko na itong ito. Ay naku. So ayan na nga po mga kasindero, natanggal ko na yung bypass. Yan yung code ng P2681. Yan yung sa ibabaw na bypass. At ayan ang sira niya, no, may tagas na rin. Yan. At yan nga pala, pinapaliwanag ko dyan yung kung bakit madaling masira yan. Kasi nga, yung tubig na dumadaan dyan sa hose na yan ay napakainit. At pagkatapos yung magnetic coil pad ng ano na yan, yung valve na yan, may kuryente yan. Siyempre yung kuryente nagbibigay pa rin ng dagdag init, kaya madali talaga siyang nasisira yung mga ganyang bypass valve. At yan pinapaliwanag ko dyan. Ito namang bypass na yan, yan naman yung ano, P26AC. Yan yung sa ilalim ng ano, sa ilalim ng baterya nakalagay. At yan naman, parehas lang mga original yan. Yung luma nga lang, mayroon siya yung makikita nyo na ano, yung mayroong dugtungan, ayun no, yung plastic. Ayan, pinapaliwanag ko nga pala dyan eh, tinatanggal ko na yung wire na yan kasi yung adapter na wire na yan, eh, hindi ka ugmaan doon sa sakit yung sa ano, yung doon sa wiring. At yung may bakal dyan, at yan nang plastic na yan, reducer lang po yan. Kasi yung kabilang side na ano, kabilang side na hose malaki, mas mataba. Yung ito namang kabilang side, mas manipis. At yan nga, sinusundot ka ng plastic para pakita ko sa inyo na hindi siya valve. Reducer lang yung plastic na yun sa gitna. Yan. Pero parehas lang naman pong original yan. Mas manipis kasi yung itong hose na ito. Kaya naglagay ng reducer na plastic. Yan. Pasensya na nga pala kay mga kasindero kasi yung ating microphone dyan, yung mic dyan natin dyan, nagluloko na naman. Eh maganda pa naman yung pagkakapaliwanag ko dung sa yung host na yun kanina. Eh sayang eh. So yun na nga mga kasindero. At isusunod ko ng
tatanggalin dyan eh yung ano, yung electric water pump. Ito, lemon to ano, may dito lang yan. Tapos dito dalawa. Yun ang mahirap tanggalin. Ito madali lang yung tanggalin. Tapos dito sa ibabaw. So ito na nga mga kasindero, natanggal ko na yung isang tornilyo sa ilalim. Ito naluwagan ko na rin. Ayan. Pinahuli na nating luwagan itong ibabaw para di na nakalaban yung tinatatanggalin natin. Ayan. Oh ha. Luwagan naman natin yung ibabaw. Julius Babaw. Luwag na. May nagtanggal na nito, may nagpalit na. Dahil yung ano, yung dito mayroon ng silicone. Nilagyan ng silicone, pambira. Pahirapan ako nito, lilinisan pa yan. Ay, nako. Ayan. Tanggal na. May tornilyo yan sa likod. 8. Unahin mo nang tanggalin yung bago dito. So tatanggalin ko muna yung mga kasentero. Hindi na natin mapibidyoan dahil ano eh. Dalawa lang ang kamay ko eh. So ito na nga po mga kasentero, natanggal ko na yung ano, water pump. Naglagay nga sila ng ano, silicone, pambira. At yun ang mga, ito lang mga kasentero. Ako hindi ako naglalagay ng silicone dito. O ang tinitingnan ko lang dito itong ano, o-ring, o itong gasket, itong rubber. Ayan o. Pag siya nakalitaw na ganyan. Yan. 'Di ba? Naka-emboss siya, hindi sa flat doon sa surface. Okay pa 'yan. Hindi mo kailangan palitan 'yan o hindi mo kailangan maglagay ng silicone. Pambira. Diyan nagkakasira-sira tuloy yung ano eh. Pati yung tornilyo madaling ma-lost thread kasi pagka naglagay ka ng silicone kailangan mo higpitan ng mga tudo. So okay na yan, nalinis ko na rin. At ito nga pala yung valve mga kasindero. Ayun. Temperature valve. Pag pinalitan yan, buo ito kasama, plastic na yan. So yun. Ito yung 10mm o yung 8 na tornilyong kinakabitan doon. Ang uunahin muna itong dito. Ilapat muna, wag muna higpitan. Ilapat muna ng konti bago isunod yung likod. Pag nailagay na yung likod, higpitan na yung likod bago higpitan yung dito. Ganun lang. At maglilinis pa ako dito sa mga surface na ito. Ay naku. Ito nga pala yung rubber dito, yung o-ring dito, walang kasama itong bago. Naglagay din sila ng ano dito eh. Ayan oh, naglagay din sila ng silicone. Ay, sira. Kaya sila naglagay ng ano, nasira oh. Ayan oh. Putol. Pambira. Papalitan natin yan, papahanapan natin. Oh, ayan oh, putol oh. Hindi nang napuputol yan eh. Bakit ganun? Pambihira. So yun, papahanapan muna natin dito. Ang uunahin ko muna yun doon, yung injector tsaka yung mga bypass kakapit. Ipapahuli ko na to. Hanapan natin ng rubber na ganito. O-ring yata yun. Kaya nasa tubig eh. Kasi pag o-ring sa mga hydraulic yun. Dito waring siguro, waring. Dahil water yan eh. Pambira. So ito na nga mga kasendero, nakabit ko na yung dalawang bypass. Ayan, nakabit ko na.
At ito nakabit ko na rin. Yan. Ito lilinisan pa natin yan. Throttle. Tapos susunod na natin yung fuel pump, water pump. At nakabili na nga ng ng bagong rubber waring. Nakabili ng waring. Water o-ring. Waring. So ito nga, ang unahin muna natin ilagay itong dito. Nalinis ko na lang yung pareho na ito. Nalinis ko na rin yung dito. Ay, paano ba natin bibidyohan aray? Ayan. Yan. Sana wag maulog. So ganito lang yung mga kasindero. Yung o-ring dito hindi muna natin lalagay. Baka malaglag. Ito muna ang unahin natin. Yan. Yan. Kabit muna ito. Dito. Mag-iingay na naman to mga to. So ito yung tornilyo niyan, 8mm. Unahin muna natin to dito. Yan, nakalapat siyang ganyan, oh. Naka parallel. Parallel ba tama? Yan, ilalapat lang yan dito. Yan. Nalapat na natin. Ilapat ng bahagya. Yan. Lapat na yan. Tapos yung likod naman ng lalagyan natin ng tornilyo. Gaganuin lang natin yan. Oh. Yan, hawakan lang ganito. Tapos ilagay yung tornilyo sa likod. Madali, napakadali lang. Madalay. Asan ba yun? Ayun. Kailangan mahanap yung tamang butas. Baka ibang butas yung mapasukan. Mahirap yun. Yan na. Naano na natin, oh. Higpitan na lang. Sakto naman yung yung 8 na yabi natin baluktot. Oh. Higpitan na natin yan. Higpit. Kasi pag nakalapat yung dito sa kabila at higpitan mo doon, yung rubber lapat siya, hindi siya matatabingi. Ganun lang. Higpiton. Wag muna natin todo yung higpit doon. Higpitan na rin natin dito. Yan. Para mag-balance yung yung rubber. Balance yung lapat. Ayos na yan. Hindi naman kailangan sobrang lakas ng pagkakahigpit. Kagaya kanina, sobrang halos malustred na yung thread nitong Ito kasi aluminum. Kaya yung thread niyan malambot, madaling Tapos lalagay na natin yung waring. Water na o-ring. Yan, lagay na natin diyan. Ayan, kumakapit naman yan eh. Kasi nga may giringgiting siya, Tapos ito may guide siya, oh. Ayan, oh. May nakausli na guide. Ayan. Kita ba? Ayan, oh. Guide, dalawa. Kaya hindi siya mahirap ilapat yung tornilyo. Yan. I-ano na natin. Ikasan na natin. Yan. Yan na. Ano na yan? Lagay na natin yung tornilyo. Oh. Hindi mahirap isintro yung mga tornilyo kasi nga may guide. Yung sa ilalim lang medyo kakapain.
Ilapat din natin yung ibabaw. Yan yung tornilyo na yan. Itong dalawa. Ilapat natin. Bago natin lagay yung likit sa ilalim. Yan, lapat na siya. Sigurado, sentro naman yung sa ilalim. Sentrong-sentro. Kakamin mo na muna dito. Kasi pag nahulog yung tornilyo, pag nabitawan mo yung tornilyo, iipit dun sa pagitan ng block ng makina at yung compressor ng aircon. Ang hirap dukutin. Ayan. Sentro na natin. Ayan. Okay, lapat na rin natin to sa ilalim. Mamaya papakita ko sa inyo, wala itong tagas. Ako lang may tagas. Yan, higpitan na natin to. Huwag isasagad yung higpit. Kailangan yung paghihigpit para lumapat yung o-ring. Yun. Hello. Naglulo ko itong natin, lapel. Pag yung itong lapel ko, pag nakita mong hindi kumukurap yung kulay blue na ilaw, yun, hindi siya nagbibigay ng tamang audio. Ayan, higpitan na natin ilalim. Sagad na ito. Sasagad na natin, higpit. Tapos ito, sagad na natin higpit. Si babaw. Wala nang kawalayan. Pambiira. So yun na nga mga kasindero, kakabit ko na lang yung kakabit na lang tong mga to. Ito. Huwag kakalimutan yung ng water pump. Tapos ito. Dito naman to. Kasama yung tornilyo nito. Gis ba to? 8. Gis. Yan. So yun na nga mga kasindero, ikukumplituhin ko na lang to lahat, tapos papaandar na tayo. Ilang oras na ba ako naggagawa rito? Anong oras na? Tingnan natin kung anong oras. Nag-umpisa ko niyan alas 9. Alas 9 ng umaga. Chay piye ka? Uy, alas 11:21. Ilang oras na ba? Ilang oras na ba yung kakabit pa pala yung yung yan. Inihintay pa yung yung puring. Yung rubber dito sa dito. May siya, may moist. Kaya kailangan na rin palitan, nagmo-moist na yun eh. Kaya magpapalit na rin ng rubber doon. So yun na nga mga kasindero. Kukumplituhin ko lang to lahat tapos magpapaandar na tayo. So ito na nga mga kasindero, 11:43 na. 11:43. Tapos na nating tapos ko nang makumpleto lahat ito. Na lahat. Nakabit na natin lahat. Ay, nakabit ko na pala lahat. Hindi pala kayo kasama. So, ang na lang, kulang na lang, tubig, coolant. At saka yung ito kasi yung rubber wala pang mahanap. Siguro yan maya-maya na lang after sala, mga alas 12:30. Pero tapos yan ang bago mag-alauna. So yun na nga mga kasindero, nakompleto ko na. At papaandar na lang tayo mamaya. So ito na nga mga kasindero, nakompleto na natin. Hindi na natin kailangan mag-reset dahil nagtanggal tayo ng baterya kanina. Wala na mga check engine yan.
So paanda rin na natin mga kasindero. Paanda rin na. Yan. Matagal talaga umandar yan kasi ano, tawag dito, nakaino ang aircon. Ay, kailangan mag-reset ng ano, mag-reset ng throttle. Ay, hindi na, hindi. So yun na nga mga kasindero, ayos na. Hindi na kailangan mag-reset. Isa na. Throttle, throttle pedal, throttle actuator, camshaft, crankshaft. Absolute. Ay siya rada. Genesis? Yes. Dasa Dakali? Dasa Pog? O timing? Diamond. Ha? Wala ka na. Baby. O hasas pihasas hasas hawa talaga. هذا وزن جيبي؟ وكلا ما hasas crank, hasas timing, mapi اتصال؟ ما في كلام هذا correlation. ما في لازم سوا كده هذا. كده معناته في هذا في mungkin dyan sir, eji tawil, eji kidada. So yun ang mga kasindero, okay na, umandar na, at yun, tahimik naman talaga na to eh. At so ayun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang ating vlog, hanggang dito na lang ating video, at maraming salamat lang po sa inyong pagsubaybay. Bye bye po at God bless po sa inyong lahat.